Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, mainit-init ho na balita ito. Ito na po, nagsalita na si dating Pangulong Duterte regarding sa issue ng kasunduan na secret deal o gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, nakausap niya daw ito si dating Pangulong Duterte sa telepono at sinabi at itinatanggi na wala daw gentleman's agreement. Kaya ba na itanggi ito ni dating Pangulong Duterte o umiiwas po siya sa pusoy? Umiiwas lang siya sa kontrobersyal sa taong bayan. Palusot pa talaga ito si Duterte, oo. Mga ka-action, mga kakamping, hindi po pwede ito itanggi ni dating Pangulong Duterte ang nasabing gentleman's agreement. Kasi sa Limestream Media at naundair ho natin sa vlog natin na kung saan nga po inamin ng isang mataas na opisyal ng China na nagkaroon nga po ng gentleman's agreement nung pagkaupo ba niya lang mismo. Eto po, panoorin po muna natin itong balitang ito. One, there's no such thing as my side. Kaya nga, tinawagan ko siya, twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kaniya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na gentleman's agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhin construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte wala siyang gentleman's agreement, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman. I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman sila. Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay ganito. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. We are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sovereignty. So, ang karapatan para magbago. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alkalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating Pangulo. Anya kundi naman tumakbo ang dating Pangulo sa national position bilang katambal ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang itutulak niya na maging vice presidente nito. Yeah. There is a possibility that the former president will not run as vice president of the si Robin, pag yan ang
Vice Presidente, game over din yan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin. O eto na. Hugas kamay na, sabay tanggi na. Pero sino ba ang ating paniniwalaan? Si Roque na umamin mismo na nagkaroon ng gentleman agreement? O si Panelo na nakausap niya daw si Duterte regarding sa gentleman's agreement? Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, hindi po ito pwede ipagtanggi o i-deny ni dating Pangulong Duterte. Kasi mismo, ang opisyal, mataas na opisyal ng China na hindi daw nagpakilala, natanong daw ito ng ating reporter na kung saan umamin nga daw na nagkaroon ng gentleman's agreement sa pagkaupo pa lang mismo ni dating Pangulong Duterte noong 2016. Ngayon, sino ba ang paniniwalaan? Siyempre, dito sa may source at sa umamin mismo. Kasi si Roque, siya mismong umamin. 'Di ba? Kasi dating spokesperson po siya. At mismong official ng China ay nagkumpirma. Oh, sige nga. Papaniwalaan ba natin si Panelo? Gayong wala naman siyang pinapakita na datos na nakausap niya nga ito si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? O, kayo po mga ka-action, kung kayo po ang mag-analyze, sino ba ang dapat paniwalaan? Si Roque na kinumpirma ng isa sa mga opisyal ng China, o si Panelo na hindi man lang natin narinig na nagsabi si Duterte o itinatanggi niya na nagkaroon ng gentleman's agreement? Kayo po mga ka-action, ako mas maniniwala ako sa may datos. At kinumpirma po ito ng China ho mga ka-action. Kaya mas naniniwala ko sa ibinunyag at sa pag-amin ni Roque. Di ba? Iwas pusoy lang po si Digong dito para sa ganon papalabasin niya na hindi ito magalit ang taong bayan. Pero hindi na ho tayo maniniwala dyan. Kasi kinumpirm ng China Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping. Gin-share ko lang ho sa inyo ang pinaka-latest na update dito sa regarding nga po sa issue ng gentleman's agreement. So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.